and you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Podcast. Ang ating topic is, Bless the Lord, O my soul. Aman may akansyon tayo nun ni man. Aking kaluluwa, purihin ka ng aking kaluluwa. Kung titignan nun natin yung Bless the Lord, O my soul, para bang ang Panginoong Diyos, kung sa pagkakaunawa natin, ang Panginoong Diyos ang magble-bless sa ating kaluluwa. No, ang kaluluwang ito, tayo mismo, no? Kasi buhay na kaluluwa. Ang tawag sa atin, buhay na kaluluwa. At ang kaluluwang ito ang magbibigay ng pagpupuri sa Kanya. Hindi ang Panginoong Diyos ang magpupuri sa atin. Tama? Praise the Lord. Amen. Yun ho yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po nagpapasalamat sa oras na ito. Thank you, Lord, sa iyong bigay na pananampalataya sa bawat isa na kami narito ngayon upang ang pananampalatayang iyan ay ma-exercise ho namin through fellowship, through hearing the Word of God. Panginoon, Your Word. Panginoon, salamat po na ang iyong salita ay inyo pong na kami baguhin nito, ang aming kaisipan, ang aming puso, na mag-transform po ang aming buhay. Ma-transform po ang bawat buhay ng bawat isa sa pamamagitan po ng ayong mga salita namin pong pakikinggan sa umagang ito. Thank you, Lord. Ikaw ang mapapurihan. In Jesus' name, Amen. Yan. Kuya Paulo, okay na ba to? Pwede ko na lipat to? Yan. Babasahin ko po muna. Sulat po ni David ito. No, kilala niyo si David? Alon sa may kaabayuya, karubayo. Na aya may asing-singgedad puso na Diyos siya katawan niya kanda. No? Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kakaligtaang mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Sulat ho ni Haring David ho ito. No? Ito yung panahon na maalala niya yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. No? So tungkol po ito sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Tungkol po ito sa pagpupuri, pagbibigay pugay sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. No? Ito pa ay tumutukoy rin sa pagsamba, worship. No? Gaano ho ba kahalaga ang pagsamba sa ating buhay? No? Take note ho, tayo po binigyan ng ating Panginoong Diyos, nilikha na may kapasidad, no? May kapasidad ho tayong mahalin ang ating Panginoong Diyos, di ba? Binigyan niyo tayo ng kapasidad at kaisipang ang kaluluwang ito ay mag-aalay ng papurit pagsamba sa Kanya. Pag sinabi nating worship, sabi nga nila, worship. Gaano ba kahalaga ang pagpupuri sa ating Panginoon, di ba? Yan ho yung ating pag-uusapan, no, sa umagang ito. So may kapasidad tayong sambahin siya, no, ng ating buong kaluluwa. Kaya nga ang sabi niya, love the Lord your God. Love the Lord with all your soul. Mahalin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong kaluluwa. Sasabihin ho ba niya yon kung wala kapasidad ang isang tao? Alam niya na kaya ng tao sa kanyang biyaya, kaya ng tao makapag-alay, no? Ialay ang kanyang kaluluwa sa Diyos. Diba? So, bakit nilikha ng Diyos ang tao? Ano ang layunin natin? Some says, no? Nilikha niya tayo para lumigaya. Wow, sino ang maligaya rito? Kaya nga nabanggit yung kantang kung liligaya ka, sa piling ng iba. Wala. Yun daw ba ang ating purpose? Yun daw ba ang ating layunin? Tayo ba nilikha ng Diyos para lumigaya? O para maging malungkot?
Nilikha ba tayo para kumain lang? Nilikha ba tayo para mag-asawa? Kaya kapag di ka nakapag-asawa, di daw kumpleto ang iyong buhay. Kapag hindi raw nakahanap ng jowa, hindi daw kumpleto ang buhay. Parang ganun ba? Yun ba ang purpose natin sa mundong ito? Yan. Ang purpose ba natin para tumulong sa kapwa? No? Maybe, no? Pero ang pinaka-purpose natin is this soul will bring glorification, will bring glorify to God, no? To glorify God, di ba? And every aspect of our life and enjoy Him forever. Yun po yung purpose kung bakit niya tayo binigyan ng buhay. Maluwalhati ang Diyos at ma-enjoy ho natin ang kanyang presensya ng panghabang buhay. Kaya nga, napag-aralan natin nung una, is our soul is immortal. Tunay na ang ating kaluluwa ay immortal. Walang termino, walang terminal. That's why we glorify God and enjoy Him forever. Yun ho yung nais ng ating Panginoong Diyos. Kung babasahin ho natin yung awit 103, no, napakarami pong mga awiting hinangon na ho dito. Yun. No. Actually, yung mga awit ho dito ni David sa 103, hindi pa ho ganun yung tono niya. Yung bless the Lord, oh my soul. Hindi pa ho yung tono niya ganun. Then mayroon pa yung isa, then sings my soul. Dito po hinango yung mga yan. No? Pero yung selos na kanta, hindi ho hinango dito. Iba ho yun. Yan. Pero ang titignan ho natin, yung mga awitin na inaawit ho natin ngayon, hinango po sa Salmo. Diba? Mga awit ni Moises, awit ni David, di ba? Yan, awit ng mga bayan ng ating Panginoong Diyos, ang Israel, dito po hinango yung mga yan. Punong-puno po ito ng katotohanan, no? Tungkol sa Diyos at relasyon natin sa Diyos. Ang awiting ito hindi lamang po patungkol sa Kanya, kundi patungkol din sa kung ano ang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi niya, bless the Lord, O my soul. Di ba? How great is our God. Di ba? Yan yung sinasabi niya rito sa mga salmo na yan. No? Para bang sinasabi ni David, David, ikaw, aking kaluluwa. No? Personal po na sulat ni David ito eh. Kaninong sulat ito? Sulat ho ito ni David para kay David. Di ba? Sulat ni David para sa kanyang sarili. Kaya sabi niya, aking kaluluwa, purihin mo ang Diyos. Para bang tinapik niya yung kanyang sarili. Aking kaluluwa, purihin mo ang Diyos. Subukan nga natin gawin. 1, 2, 3, go. Aking kaluluwa, purihin mo ang Diyos. Sulat ito ni David para sa kanyang sarili. No, ang aking kaluluwa ay purihin ka, O Diyos. No? At dalawang bagay ang sinabi ni David sa kanyang pagpupuri gamit ang kaluluwang ito, ang katawang ito, ang buhay na kaluluwang ito. Mayroon po tayong 2 puntos sa umagang ito. At ang ating title, Nagpupuri Aking Kaluluwa. Yan. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Ano ang ibig sabihin nito? 2 bagay na ating pong mapapag-aralan dito. Na lahat sa akin, sabi ni David, ay magpupuri sa Kanya. Ano yung sa Kanya? Yung Kanyang kaluluwa, yung katawan na ito. Diba? Ang kausap ni David ay ang kanyang sarili. Minsan ba'y nangyayari sa inyong buhay iyon na kinakausap ninyo ang inyong sarili? Ginigising ninyo ang inyong sarili. Noel, bangon! Diba? Linggo ngayon, mag-church ka. O aking kaluluwa, kaluluwa ni Noel. Diba? Gisingin mo ako. Diba? At pumunta ka sa church pag linggo. Mag-church ka. Parang gano'n. Nire-remind ni David yung kanyang sarili na yung nasa kanyang buhay, yung kaluluwang nasa kanya, o siya mismo na kaluluwa, no? Living soul, ay magbibigay dapat ng papuri sa ating Panginoon Diyos. Minsan ba'y ganon? Kinakausap ninyo ang sarili ninyo na para man sinasabi ninyo, kaya mo yan, kid. Yeah. Kaya mo yan, self. Diba? Yung ganon? Kasi soul is you. Ang kaluluwa ay ikaw. Diba? Tapigin mo yung katabi mo, kaluluwa ka pala.
Di ba? Yan ang kaluluwa. Living soul. Lumalakad, kumakain, nagpupuri. Yan yung tinatawag na living soul. Di ba? Yan ang ating pagkakagawa, no? Sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ang iyong kaluluwa ay magpapatuloy at ang Espiritu ang nagbibigay ng komunikasyon natin sa Diyos. Ang Espiritu, babalik sa Kanya. Yan ang ating connection sa ating Panginoong Diyos. At ang kaluluwang ito ay magpapatuloy. Because soul is immortal. Para bang pinapaalalahanan at kinakausap ni David ang kanyang sarili, hindi dahil sa siya ay nababaliw, no? Kundi nire-remind niya, David, dapat ang lahat ng nasa iyo ay magpuri sa Diyos. Di ba? Kinakausap niya yung kanyang kaluluwa, kinakausap niya yung kanyang sarili. Aking kaluluwa, kailangang magbigay ka ng tunay na pagsamba sa Diyos. Yun ang sinasabi ni David dito. Sino sa inyo ho dito ang pinapaalalahanan ang kanyang sarili? Oy, absent ka na naman, Annalyn. Annalyn, sa linggo, punta ka, kaluluwa ko, dapat magpuri ka sa Panginoon. Ganon, di ba? Ganon si David, pinapaalalahanan niya yung kanyang kaluluwa mismo, yung kanyang sarili. Linggo ngayon, Noel, bumangon ka na. May church ka. Ganun ba? Kailangan pinapaalalahanan natin yung ating sarili. Sumamba ka, di ba? Or sabihin mo sa sarili mo, o minsan sinasabi, hindi, Noel, matulog ka muna, maaga pa. Mamaya pa yung service, 9:30 pa naman. Di ba? Okay lang na maliit ka, basta present ka, yung mga ganun. Di ba? Hindi dapat paalalahanan natin yung sarili natin. Di ba, Pastor, bakasyon naman. Lord, bakasyon naman ho, pahinga ko naman. Nung may pag-aaral wala ka ngayon pa kayang bakasyon. Di ba? Dapat pag bakasyon din naman, di ba, gisingin mo yung sarili mo, paalalahanan mo, bakasyon ngayon, dapat ibigay ko ang aking sarili sa Panginoon. Wala ka na nga nung school days, nung bakasyon, wala ka pa. Di ba? So, kailangan kung sinasaway, pinapaalalahanan ang ating sarili. Ganon si David, ang aking kaluluwang ito ay magbibigay ng papuri sa Kanya. Diba? So, paano natin kinukumbinsi at kinakausap ang ating sarili? Minsan ba kinukurot mo yung sarili? Ikaw pasaway ka, ikaw nakatawa na, ikaw, di ba? Paano na ho natin kinukumbinsi, sinasaway at kinakausap ang ating sarili? Diba? Si David, inutusan niya ang lahat ng parte ng kanyang katawan. Ang sabi niya rito, at lahat ng nasa aki. Ano yung nasa kanya? Yung parte ng kanyang kaluluwa. Diba? Lahat ng nasa aki magsisipagpuri sa kanya. Purihin mo sa tuwida ang banal na ngalan niya. So inutusan ni David ang lahat ng parte ng kanyang katawan. No? Lagi nating paalalahanan ang ating sarili, ang ating kaluluwa. No? At yan makikita natin sa verse 1. Ngayon, magpupuri ho ba tayo sa ating Panginoong Diyos? Ikaw Noel, kailangan magpuri ka sa Panginoong Diyos kahit na dumaranas ka ng kahirapan. Dapat pinapaalalahanan natin yan. Noel, di ba? Self, dapat magpuri ka rin kahit na ikaw ay tumatamasa ng kaligayahan. Kailangan sa ginhawa o sa kahirapan, magbigay papuri ang kaluluwang ito. Sa ligaya o sa kalungkutan, dapat ang kaluluwang ito, ang living soul na ito, ay magpupuri sa Kanya. Sa pangit na panahon o magandang panahon, Pastor, umuulan Diba? Ang init, Pastor. Walang sumundo kaya hindi ka pumunta. Di ba? Paalalahanan natin yung ating katawan, yung ating kaluluwa. We are a living soul, no? Kailangan paalalahanan natin na dapat kahit anong sitwasyon, magpupuri ako sa iyo. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen o aamen? Okay. Sa pagpapalo or sa pagpapala, self, kailangan magpupuri tayo sa Panginoon. Diba? Sa kagutuman o sa kabusugan, sino ho dito nagalmusal na? Kahit hindi pa ako nagalmusal, Lord, migi mo ako, naninsupat aklaba lang mangan ko. Pero klaba-labag ka aruba ko. Diba?
Di ba? Sa kagutuman o kabusugan, Lord, ang sariling ito, ang living soul na ito, ang kaluluwang ito ay magbibigay ng papuri sa iyo. Di ba? Sa sakit o sa maayos na kondisyon ng kalusugan, di ba? Kailangan magbigay tayo ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. So, nire-remind ni David, no, sa kanyang sarili na dapat sa lahat ng panahon, lahat ng parte ng kanyang katawan, kailangang magbigay yan ng papurit pagsamba. Yung ating bibig, mata, tainga, kamay, lahat ng parte ng katawan, kailangang makapagbigay yan ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Diba? Yan. Minsan kasi ang hinihintay natin yung blessing ni Lord. Pero paano naman tayo? Paano naman natin i-bless si Lord? Naisip nyo ba yon? Minsan kasi ang hinihiling natin, Lord, bless me. Bless me. Pero si David sabi niya, bless the Lord, O my soul. Ang kaluluwang ito, magbibigay ng kapurihan sa iyo. Hindi siya humihingi ng pagpapala, no? Kundi, ang sabi niya, ang kaluluwang ito, magbibigay ito ng papurit pagsamba sa iyo, no? Hindi niya panalangin, Lord, bless me. No? Pero sabi niya, ang kaluluwang ito, ang katawan na ito, magbibigay ng papuri sa iyo. Diba? So, we know we receive good things from God. Ang tanong, paano natin maipapakita sa Kanya na tayo'y nagpapasalamat din? No? Yun. No? So, mayroon ho tayong tinatawag kasi na action before attitude. Pag sinabing mag-worship ka, madali lang eh. Kailan? Pupunta ako. Oh. Pero ang tanong, kumusta yung attitude mo? Di ba? Pag sinabing itaas yung kamay, sabi ng worship leader, dali lang itaas yung kamay eh. Taas mo yung kamay mo. Di ba? Pero nagtaas ka nga, umaksyon ka, pero kumusta yung attitude ng puso mo? Okay ba? Maluwag ba sa loob mo na nagtaas ka ng kamay? Diba? Pag sinabi ni Pastor, palakpakan natin ang ating Panginoon, pumalakpak ka naman. Diba? Nag-amen ka pa. Pero kumusta yung attitude mo? Bukal ba sa puso mo yung pagpalakpak mo? O napilitan ka lang? Diba? So, kailangan ho, unahin ho natin yung attitude before action. Magaling kang tumugtog, kumanta, worship leader ka, diba? Gitarista ka, magaling kang usher, action yun eh. Diba? Pero kumusta yung puso mo? Baka tumutugtog ka lang dahil sa talento. Tumutugtog ka lang dahil kailangan. Diba? O nagpupunta ka lang sa church para mag-attendance lang. Yun ho ba ang goal natin? Hindi ho ba nagpupunta ho tayo rito para magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? Diba? Hindi yung action ang tinitignan ng ating Panginoon. Yun ang pangalawa yon na tinitignan niya. Kasi sabi ni Santiago, patunayan ninyo ang iyong pananampalataya na walang gawa at ako papatunayan ko yung pananampalataya ko na may gawa. Diba? So mauna muna yung attitude before action. Kasi kahit na umaksyon ka na pero hindi tama yung attitude natin, hindi yun maririnig ng ating Panginoon. Hindi tayo nakapagbibigay ng tunay na pagsamba sa Kanya. Amen, di ba? So without the soul worshiping is not a true worship. Nasaan ang iyong kaluluwa sa umagang ito? Kasama mo ba? Di ba? Di ba? Baka ang narito ka pero ang laman ng isip mo nasa mga naiwan mo. Naku, alingwanan ko amon ni Saramay Abong. Baka luubanda. Baka na kurso na daan damay anirula, isumpot da. Mga ganon. Nasaan ang ating kaluluwa? Kasama ba natin o iniwan natin sa bahay? O lumilipad? Di ba? Dapat ang ating kaluluwa, tayo yun. Tama? Ang kaluluwang ito ay magbibigay ng papuri sa Kanya. Without the soul worshiping is not a true worship. Tandaan ho natin yan. No? Narito po tayo, nakikinig. No? Madaling aksyon yan. Di ba? At madaling gawin. Yan ho.
Pero ang nais ng ating Panginoong Diyos ay yung ating attitude. Amen. Sabihin nga ninyo yung word na attitude. 1, 2, 3, go. Attitude. Sa ating pagpupuri ba'y kasama ang ating buong kaluluwa. Kailangan kasama yan. Lahat ng parte ng katawan ni David. Lahat ng nasa akin. Diba? Sabi niya, kasama ba pera? Binanggit ba niya yung pera? Pero sabi niya, lahat ng nasa akin. Ama? We can not serve the money, but we can serve God with our money. Diba? Amen? Diba? Yan. Praise the Lord. Diba? Kasi mayroon tayong mga naiipong pangpatabon. No? Praise the Lord. Tignan nyo yan. No? Kahit na wala tayo, minsan kapos, pero kung nagsama-sama ho yung pagtutulungan, di ba? Sabi nga, bless the Lord, oh my soul. Lahat na nasa akin, maging yung inyong mga penny, money, dollar, peso, lapad, riyad. Lahat ng yan ay pwede nating gamitin para makapagbigay ng kalwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga, 2.5 million. Yun yung building ho natin. Nalaki mata ko. Pero nagulat ako. No? Bakit? Hindi ako nagtaka kasi kaya yan ni Lord. Di ba? Amen. Di ba? Sa ating saganang atin, mahihirapan tayo dyan. Pero pag si Lord ang kumilos sa ating mga puso, 2.5, napakalit yan para sa Kanya. Amen. Bless the Lord, oh my soul. Lahat na nasa akin. Di ba? Yan. Kaya nga mayroon tayong dinideclare, ako ay isang mabuting katiwala. Di ba? Ang lahat ng nasa akin ay kinikilala kong pagmamay-ari niya. Ang aking pamilya, trabaho, kapitbahay, mahal sa buhay. Lahat yan ay sa Kanya. Di ba? Dinideclare lagi natin yon, di ba? Praise the Lord. Sapagkat lahat na nasa atin ay sa Kanya at nararapat lamang na ang lahat ng iyon, parte ng ating buhay, ay maglaan at magbigay ng tunay na pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Hindi yung baka pinipilit lamang ho tayo nating magtaas ng kamay kasi nagtaas yung katabi, di ba? O sumama ka lang. Kaya nga nung last week sabi ko, kasama ba kayo sa bisyong ito? Kasama ba kayo sa proyektong ito? Sabi ko dun sa mga young people. Kasama ba kayo? Sasama ba kayo o sasabit lang? Sabi ko sa kanila. Dapat kasama ho tayo with all our soul. Amen. Diba? Yan. Sabihin mo ang iyong pangalan. Pagising mo sa umaga, ikaw Ruth, maaga kang maligo. Sunday ngayon. Diba? Gisingin mo yung sarili mo. Hindi yung, may matulog ka muna, may self. Medyo puyat tayo eh. Anong oras na tayo natulog? Tulog muna tayo, self. Di ba? Hindi, kailangan gisingin mo. Idapak mo tayo laman mo, tampal mo tayo laman mo, sikaw, gip kalanugi, papak. Di ba? So, kailangan gisingin mo natin. Tapos dapat magbigay ng pag-aali ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos, yung kaluluwang ito. Bless the Lord, oh my soul. Di ba? Madali lang naman ho yung gawin yung palabas na pagsamba. Kasi pwedeng ipakita ho yan. Pero ang tinitignan ng ating Panginoong Diyos, yung puso. At ang puso, nagsisimula dyan yung attitude. Diba? Kaya mong pikihin eh. Yung songs nga, pwedeng lip sing. Parang kumakanta, pero sumasabay lang, pero hindi talaga yun ang boses niya. Tama? Pwede nating pikihin yung panlabas, pero yung panloob, we cannot mock God. Hindi natin maaring lukuhin ng ating Panginoong Diyos. Nakikita niya yan. No? When the heart is right, the body will follow. Kapag tama ang puso, pati laman, sasama yan. Amen? Ang laman, madaling pigilan at pasunurin. Ang laman, madalas magreklamo. Diba? Pero sabi ni David, magbibigay ang kaluluwang ito ng pagpupuri. Diba? Tandaan ho natin, ang soul composition ho natin, mayroon tayong 5 senses: touch, taste, smell,
hearing, tapos sight. Nakapaloob din dyan yung emotion, decision, desire, affection, appetite. Yan, kung gaano kakalakas kumain, ganyan. Yan, appetite. Kung ano yung ginaganahan mo, di ba? Yan. Yan ho. No? Kaya nga kapag tayo'y sasamba sa Kanya, every time na tayo mag-worship sa Kanya, sabi, enter His gate with thanksgiving in our heart. Kailangan, pagpasok mo pa lang, ano ang dala mo? Chismis? Hindi. Ang dala ho natin. Enter His gate with thanksgiving. Pasasalamat in our heart, galing sa ating puso. Mapagpasalamat na puso ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos. Diba? Baka naka-enter ka sa church, no? Pero hindi ka naka-enter sa presensya ng Panginoon. Mayroon yung mga ganon. Pumasok ka lang sa church, diba? Pero hindi mo naranasan yung presensya ng ating Panginoon. Bakit? Hindi ka naka-enter mismo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kanina ba, nung umaawit na tayo, bless the Lord, O my soul, tayo ba'y nakapasok sa presensya ng ating Panginoon? Amen? Nung sabi niya, ang lahat ay magsasaya, malungkot ka ba? Diyos, papupurihan ka. Kanto may ugaw itsak na yun. Yeah. Diba? Yung mga ganun di ba? Enter His gate with thanksgiving in my heart. Katunang nangyura may asher tayo. Sabi kila ba niya, ka-smile Lara. Di ba? O, di ba? Pakapalan ni Repulbus lante. Na talagang, gabay na kasi maging presentable. Ang balingit. Humahalimuyak. Di ba? Di ba? Kasi ganun yung joy nila eh. Ginagawa nila yung kanilang makakaya. Di ba? Binibigay nila ang lahat para mapaglingkuran ho ang bawat isa. Kaya enter His gate with thanksgiving in our heart. Nang namura tayo Asher. Wala Asher kami suot. Good morning. Good morning. Tigagaw mo dyan. Behen, wala ko kayong makikitang Asher na gano'n ho dito sa SBCC Prayer House. No? Kundi makikita ho ninyo, bubungad sa inyo yung kanilang smile. Yung mga Asher natin, dakadakal man na pandadala ng daratan. Tandakali apandalan nanda. Wala ni pandadalan dandang gadnatan. Pero dadalan ng dalabat. And they bring the joy of the Lord in their heart. Diba? Si katunuman timat, kaagen ko mo, yan na tayo dyan, loob tayo. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. Diba? Napakatindi ho nun. So wag ho tayong papasok sa iglesia na pumasok lamang ho tayo sa iglesia pero hindi nakapasok sa presensya ng Panginoon. So, yun ho. Second point. Yan. So, ano ang mga ginawa ng Diyos na hindi natin dapat kalimutan? Yan. Paano tayo makapag-aalay ng papurit pagsamba sa ating Panginoong Diyos? Huwag nating kalimutan ang kanyang mga kabutihan. Yan yung second point. Sino ho dito ang madaling makalimot? Kakaskasal mo, alingwanan mo lang may asawa may dagos. Papa, kasal kami. Di ba? Wala rin matindi laman amnesia. No? Di ba? Supa ka. Who you? Yan. So, ang ating pong, ang laman na ito, di ba? Madalas, madaling makalimot. Ang kaluluwang ito, madalas, madaling makalimot. Kaya nire-remind ni David yung kanyang sarili na dapat hindi makalimot sa ginawa ng ating Panginoong Diyos sa kanya. Ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Diyos sa kanya? Maalala niya siguro, nung panahon na siya bata pa, di ba? Pastol pa lang siya, pinoprotektahan na siya ng Panginoon, mayroon siyang sakit, pinapagaling siya, di ba? Tapos yung blessing sa kanya, mula sa pastol, tapos naging hari, nagkamali siya, na-involve kay Bathsheba. Bathsheba yon? O si Bathsheba ba? O sabi ni Bathsheba. Bathsheba yung babae. Tatay, tama. Minsan nakakalimot na rin ako eh. Hindi ba si Kwan yun? O, tama, Bathsheba, di ba? O yan. Urias yung kanyang asawa. Di ba? Kasi at that time si David, ang tawag doon, naging tamad. At that time si David, gusto niya matulog lang doon sa kwarto niya. Gusto niya magkulong lang doon sa kwarto niya. Hari siya at that time. Ang hari, pag gera, dapat siya yung
nangunguna. Hindi siya yung nasa likuran dapat. Di ba? Minsan kasi kadalasan ngayon, kung sino yung captain, nasa likuran yan. Di ba? At yung mga troops, yung mga mabababa rangko nasa harapan. Alam niyo yung larong chess, di ba? O yung mga matatasang ranggo nasa bunag, nasa likuran. Yung mga pawn na maliliit, nasa harap, sila yung mga sumusugod. Sitting pretty yung mga nasa likod. Di ba? Ganun ang nangyari kay David. Hindi niya nabilinan yung kanyang sarili. Matulog ka muna, David, hayaan mo na sila dyan, kaya na nila yan. Pero dapat ang hari, siya yung nangunguna. Natulog siya, kumain, gumising, natulog, tapos nagpahangin doon sa kanyang beranda, terrace, at mayroon siyang nakita habang naliligo si Bathsheba. Wow! Di ba? Natukso siya ngayon. So, ibig sabihin, kapag nagkukulong ka pala sa kwarto, nandun ka lang, madali kang matutukso. Di ba? Yun, di ba? Natukso siya, no? At magmula nung siya natukso, nagkaroon na siya ng desire doon kay Bathsheba. Pero si David may asawa, no? Natukso siya, natempt siya, at ginawa naman niya. So mahirap pala yung nagkukulong sa kwarto, kaya huwag kayong magkulong sa kwarto. Baka matimpo kayo. Diba? Kailangan, noong lumabas siyang ganyan, nakita niya, wow, ang ganda naman ng view. Paki-close up nga, sabi ba niya, wala pang camera yata noon. No? Yan, so, woo, sabi niya. Diba? Ngayon, pinatawag niya ito. Diba? Siyempre, walang magawa si Bathsheba, sinipingan niya, samantalang may asawa si Bathsheba. No? Tapos, para makuha niya totally si Bathsheba, pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Diba? Si Urias. Ilagay niyo siya doon sa harapan. No? Nilagay sa harapan. Yun, ang daling namatay. Yun, pero may nagpaalala sa kanya. Yung kaibigan niya. Sino yung kaibigan niya at that time? Jonathan. Diba? Yan. So, Jonathan, yan. Pinaalala niya na yung kaisa-isang alaga na nga, may, kaisa-isang alaga ng hari ni Urias, parang ganon, no? Kinuha pa niya. Nag-iisa na nga. Sino 'yon? Yung latang malanhari, oy. Kanto si David. Ikaw 'yon. Kanon yun. Talagang dinirikta to. Mabig mo malaya may mandirikta. Tao. Paano na correct, di ba? So, ganon. Naalala ni David na nagkasala siya. Naalala din ni David kung paano siya pinatuktahan ng ating Panginoong Diyos. No? Hindi niya dapat kakalimutan yon, at kailanman hindi dapat kalimutan ni David yon, di ba? So, kaya ano yung mga naalala ni David? At ganun din ho tayo, na wag tayong makakalimot sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ito, nagpatawad sa kasalanan. Naalala ni David to, nagkasala po ako sa iyo, Lord, pero anong ginawa ng ating Panginoon? Pinatawad siya. Pinarusahan pa. Pinarusahan muna siya. Pero humingi siya ng tawad. Tapos, pinatawad siya. Yun, nag-ayuno. Ang ganda basahin yun. No? Nag-ayuno. Tapos, pinatawad siya ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Praise the Lord. Sino ho dito ang pinatawad din ng ating Panginoong Diyos? Amen. Mayroon ba siyang tinirang kasalanan? Wala. Tinapos niya iyon sa krus ng Kalbaryo. So wag nating kakaligtaan na ang Panginoong Diyos ang siyang nagpatawad sa atin. Kaya ba nating patawarin ang ating sarili? Mayroon yung mga ganong kasabihin oy, patawarin mo na yung sarili mo. Diba? Yung mga, hindi natin kayang patawarin ang ating sarili. Diyos lamang po ang pwedeng magpatawad sa atin. Diba? Kagaya ni David, tayo ay madalas nakakalimot ng ating kaluluwa. No? Paano nakapagbibigay ang isang kaluluwang mapagpasalamat kung ito ay laging nakakalimot? No? Kasi madaling makalimot ang kaluluwang ito. Parang kahapon, blines ka ni Lord, kinaumagahan, nakalimutan mo na. Yung mong ganon, di ba? Kahapon lamang, birthday mo, binigyan ka niya ng panibagong buhay, kinaumagahan, nakalimutan mo na. Yung mga ganon. Kahapon lang, tinulungan ka, pinotektahan ka, tapos, pagkalipas ng ilang araw, nakalimot na ho tayo. So, wag ho natin kakaligtaan
ang mga kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Siya ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. B, nagpagaling ng lahat ng uri ng sakit. Sino ang may sakit dito? Sakit sa ulo, sakit sa mata, ano pa? Sakit sa bulsa. Sakit sa bulsa. Ayan. So lahat ng sakit, sabi niya, nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit. Huwag nating kakalimutan yan. Meron tayong tinatawag na natural healing, no? Sabi niya rito, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Yun yung sinasabi niya rito. Yan. Okay. Siya ang nagpapagaling sa ating mga sakit. Hindi po pastor, yung doktor po. Hindi po pastor kasi yung ininom kong herbal. Yun ho yung ang pagaling sa akin. Hindi ho, yung albularyo na yun, si Pecto, yun ho yung ang pagaling sa akin eh. Mga ganon. So, mayroon tayong tinatawag na natural hearing. Built-in doktor ng ating katawan. Tignan nyo, kapag nasugat ka, hindi ba't kusang gumagaling ang sugat mo? Kusang naghihilom? Tama? Natural healing yan. Mayroon siyang nilagay sa ating katawan na mga sundalo, mga good bacteria para labanan yung mga bad bacteria. Diba? Mayroon tayong tinatawag na built-in doktor sa ating katawan. Diba? Natural healing yan. Diba? Minsan, ang nangyari kapag pagod ka, tapos mag-i-snap ka lang, tulog ka ng 1 oras, pagkagising mo, lakas ka ulit. Tama? Diba? Yung mga iba nga, pag tulog niyang ganyan, hindi na nabangon. Di ba, engineer? May yung ganun, di ba, engineer? Mabuti ka nga. Di ba? Oh. Yung mga iba, di ba? Natulog, hindi na nagising. Di ba? Yung mga ganun, di ba? So, natural healing. Meron din tayong scientific healing. Yung medical. Di ba? Yung mga gamot, herbal or chemical substance, lahat ng yan gawa ni Lord. Herbal, likha ni Lord. Substances or chemical, gawa ni Lord. Yan yung mga scientific basis ng ating Panginoong Diyos, ang ating tagapagpagaling gamit ang mga nadidiscovering gamot na yan, na kanyang bigay na noong una pa man. Amen? Diba? Yung supernatural healing, diba? Yung pinag-pray natin, nilihans natin. Diba? Sabi ng doktor, wala na yan. Hindi na yan magtatagal. No? Ilang linggo na lang yan, no? Mamamatay na. Sa doktor, sa kapasidad ng tao. Pero sa kapasidad ng Diyos at sa kakayanan ng Diyos, that is supernatural healing. Bigla na lang nakita mo, bumangon. Di ba? Bumangon, naglalakad. Di ba? Yan ang mga supernatural healing. Miracle na tinatawag. Kung ang patay nga, kaya niyang bangunin. Tama? Yung sakit pa nga, yung sakit pa, hindi niya kayang pagalingin kaya yan? Kayang-kaya niya. Diba? Supernatural healing. Yan. Pero minsan kasi ang pray natin, Lord, pagalingin mo po siya. Diba? Pagalingin mo po yung aking mahal sa buhay na may sakit. Yun ang prayer natin. Pero ano ba ang kalooban ng Panginoon? Amen? Mayroon tayong hiling, pero mayroon ding kalooban ang ating Panginoon. Hindi masamang humiling sa Kanya. Tama? Pero magtiwala tayo sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Mayroon tayong tinatawag na spiritual healing. From darkness to light. Diba? Yun yung spiritual healing. Diba? Mayroon din tayong trauma healing, mental healing, all disease. Pero ito yung pinakapatindi, death healing. Diba? Wala ka ng sakit. Kapag namatay ka, ang kapalay na liknam. Minsan ganun eh, ang hinihiling natin, Lord, pahabain mo pa ang buhay niya. Naghihirap na. Diba? Pray na lang natin, Lord, kung bubuhay mo pa siya, nawa, wag ganyan. Pwede tayong humiling sa Kanya. Katulad ni Apostol Pablo, Lord, may sakit po ako. 3 beses niyang pinagdasal, niluhuran sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, sapat ang biyaya ko sa iyo. Amen? Di ba? Meron yung death healing, complete healing yan.
Kaya nga kapag may nagpray over, nagpapa-pray over sa akin, anong gusto mo kapatid? Healing, partial healing, o complete healing? Kasi complete healing, yan na yung ipag-pray mo na, Lord, kung anong kalooban mo, nahihirapan na tong kapatid ko, kunin mo na. Death healing yun. Complete healing yun. Diba? Kaysa na maghihirap siya dito, sa langit, masimsim pa ibila ito. Diba? Hindi naman siya namatay. Amen? Hindi naman siya namatay. Kaya nga ang tawag ng mga Kristiyano sa mga nakahiga sa kabaong na Kristiyano, natutulog lang. Amen? Kaya lagi kong sinasabi, yung kapatid nating yan, hindi yan patay. Natutulog lang. Amen. Yun ang sabi ni Jesus Christ din, di ba? Huwag kayong mag-alala. Di ba? Hindi siya patay. Natutulog lang. Sabi niya, anak, bumangon ka. Bumangon. Di ba? Yun. So, complete healing. See? Yan na yan. Siya ang nagliligtas sa bingit ng kamatayan. Ako'y iniligtas. Sino ho rito sa bingit ng kamatayan iniligtas siya ng ating Panginoon? Amen. Subok kila disgrasya, tapos life and death. Diba? Na kondisyon mo, sitwasyon mo. Wala, nunutan yun na aksidente kayo, yapatoy-patoy yan kila. Na-plug ka, building. Huh? Na-plug ka, from second floor, na-plug ka, letsag, mabilay ka na eh. Diba? Amununa ni ulom. Pero buhay ka pa. Nagmumotor ka, mahina naman yung takbo mo, no? Naka-single ka, 120 lang naman. Di ba? Na-aksidente ka, nabugbog yung katawan mo, nabagok yung ulo mo, pero buhay ka pa rin. Nung sinitiskan ka, in x-ray clear. Di ba? Yung ganon. Nasubukan nyo na yon. O sa simpleng paranan, saksak mo mic yan, saksakan. Na washing machine mo nanay, di ba? Ang ureg-reg ka. Amin lang, buk mo'y malagay. Tapos sa baktad ka lawala naman. Di ba? Pero buhay ka. Di ba? So, ang dami ho natin mga napagdaan ng ganyan. Tayo'y nabingit sa kamatayan. Ako ay nadingge 2013. Nadingge po ako. Kumbaga critical na yung lagay ko. 12 yung platelet ko daw. Pinag-uusapan na ako sa regional. Baka kasi sa birthday, February, anniversary may February, birthday ng pastora, February. Di man kami lang ng celebrated hospital. Itsaman. Ha? Kaya ba may at sinjado, tan si Kuya Gringo. Pagkamalanda nilantin pasyente si Kuya Gringo. Takadukol di madabay ko. Oy, apay da ito, awan ti swero na, kanto minors. Siruan nyo. Nanawin kang bimbang nyo. Tama na yan, mapapayumaw-maw labat. Mapapayumaw-maw labat ka no, di ba? Si Kuya Gringo talaga, no? Noong namay yan, 12 may platelet ko, wala may impaway the bad. Kwarto, 40 na platelet to, inatoy. Pero ako daw, 12. Sabi ng mga doktor, nurses doon, ay baka hindi na niya maabot yung birthday niya. Pero, praise the Lord! Di ba? Naugip kila eh. Praise the Lord. Di ba? Dantok na balon, bilay. Di ba? From 12, umupo ako, tapos kinukuya-kuya ko yung paa ko. 12 yung platelet ko. Tapos, nung pisaklan mga naamay, dinakdakan, pulpog. Kasi sa sinjato, wala na mga itardiman. Di ba? Makatulong si Katon, no, wala rin man sasakit ya agi, anyo lilingwan na bisita un. Tanidan ire umana klasin na kan. Di ba? Di ba? Praise the Lord, kasi akuntay plano na Diyos siya katawan. Tama na yan, walay plano na Diyos siya katawan. Di ba? Walay plano na Diyos siya katawan. And prepare to may shock, and prepare to act para balaga ministry. Si Katon, wala rin man na nararanasan nyo, God is preparing you for bigger or for something good for His purpose. Katon, no, na-aksidente kayo, ngali kayo inatoy, tapos, kayan, akimat inatoy, clear amin, akarecover kayong dagos. E di no, na-stroke ka, tapos, grabe may pagka-stroke mo, pero palabas kay, anong bulan, singanggap yung agawa, mabiskag kalamot.
Yan ang mga nasa bingit ng kamatayan. Diba? Kaya alalahanin natin, no, na siya ang nagliligtas sa atin sa bingit ng kamatayan. Amen. Diba? D, siya ang nagpapala. Tuloy oras ay. Okay. Wala ni 4 minutes. Siya ang nagpapala. Construction worker si Lord? Hindi yan. Nagpapala ka doon. Ayan. Ang hindi tumawa, okay lang. Siya ang nagpapala. Di ba? At pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sino ho rito ang pinagpapala? Kinahabagan ng ating Panginoong Diyos? Kinaawaan ng ating Panginoong Diyos? Huwag ho nating kakalimutan yan, kaagyan. At tayo't ang lilingwanan. Singat si David, ni-remind to may laman tunaya, dapat agko nalingwanan na ginawa na Diyos siya katawan. Sa I, siya ang nagbibigay ng kasiyahan, sa ibang translation, kagalakan. Diba? Sa verse 5a, sa sarili ang dulot niya kasiyahan habang buhay. See? Sabi niya, habang buhay, hindi lamang short time, no? Kundi lifetime. Amen? Forever. Diba? Mayroon siyang kasiyahang ipinagkaloob sa atin. Sino rito maligaya, masaya sa piling ng ating Panginoon? Sa piling pala ng kanyang presensya, no? Kasi sa piling ng Panginoon, doon na yun, eh. Di ba? Ayan, sa kanyang presensya sa umagang ito. Yan. Yun. Kahit na iba yung ating sitwasyon, may problema, di ba? Merong mga hindi inaasahan na mga pangyayari, parang hindi makayanan, pero sabi niya rito, siya ang nagbibigay ng kasiyahan. Amen. Diba? Yun yung sinasabi niya rito. Ay, ano naman yung benepisyo? Pag sinabi nating benepisyo, ito yung magandang kwan naman, no? In good condition. Ano yung ating benepisyo? Kapag hindi natin nakakalimutang pasalamatan o purihan ang ating Panginoong Diyos. Ito, kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataan. See? Nangyura tayo senior citizen tayo. Nangyubis kagda. Kanto dyan, walakat si Kristo, nawalakat si Apo Diyos. Kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Diba kasi may nare-restore, nare-renew, may Apo kawabis kag kinabuasan. Amen? Uman sa description ng David, diba? Ang lakas ko ay parang lakas ng kabataan. At hinihalin tulad niya ito sa agila. Katulad ng sa agila ang aking taglay kong kalakasan. Bakit sa agila? Hindi sa pato. Hindi si Rhode Island. Di ba? Hindi sa ano pa mga ayaw. Bakit agila lagi? Di ba? Mayroong ganun tulad ng sangagila. Tayo ay lilipad. Hindi niya sinabing tulad ng isang pato, tayo ay lilipad. Bakit agila lagi? Naisip ko kasi ang agila daw, yearly, nagpapalit yan ng balahibo. Nagpapalit ng balahibo ang agila. Nire-renew niya yung kanyang feathers, yung kanyang mga pakpak, yung kanyang balahibo. Kaya yung agila, ang tagal ng buhay niya. Hindi mo alam kung ilang taon na siya. Bakit? Taon-taon, nagpapalit siya ng balahibo. Kaya yung kanyang balahibo, laging bago. Kaya tulad ng agila. Para ba sinasabi natin, God is my strength of my heart. Amen? God is my strength of my soul. Para bang the joy of the Lord is my strength. Yun ang sinasabi ni David dito eh. Yung taglay kong kalakasan, di ba? Ay parang lakas ng kabataan. Di ba? At tulad ng lakas ng isang agila. Ninyo, di ba? Nawalakat si Kristo. Malikat ka, amen? Gano'n dadakal na problema. Di ba? Kasi nunod mo yung problema, mampaakulaw iman. Di ba? Mampamasikan iman. Gusto, kagyan. Di ba? Nangyura may nunot laran nunot. Yeah. Ang babagsak lay lamanda. Amen. Ang kakapoy ira. Di ba? Pero si David, kailangan hindi ko to kakalimutan. Siya ang nagbibigay ng kalakasan. Ito yung benepisyo, no? Ito yung benepisyo kung ikaw ay mapagpasalamat sa Panginoong Diyos. Kung ang kaluluwang ito ay lubusang nagpupuri sa Kanya. Yan ang benepisyo.
No? Palapakan nga natin ang ating Panginoong Diyos. Diba? Laging fresh. Tignan ninyo. Diba? Tignan mo ang katabi mo kung fresh. Yan. Laging fresh. Laging narirenew yung kalakasan. Gaano 60 years old ka la, 70 years old ka la. Diba? Alam nyo ho, yung may PBEP, yakanda, Philippine Values Education, arami ka iba may akukulaw. Mamasikan. Walay 75 years old. Mambabangat at pigaran iskwilaan. Pero sa biskog to, malikliks eh. Diba? Nakinto. Grabe, may puso da. Diba? So, hindi hadlang ang pagiging may edad. Diba? O bata. Lahat ng yan, kapag tayo mapagpasalamat sa ating Panginoong Diyos, nire-restore niya ang ating kalakasan. Huwag ho nating kakalimutan yan. Yan. Kapag hindi ka mapagpasalamat, anong tawag sa'yo? Anong tawag sa taong hindi mapagpasalamat sa Diyos? Mayabang. Amen? Diba? Diba? Ungrateful. Yun. Kaya dapat lagi tayo mapagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kasi habang nagpapasalamat tayo sa Kanya, yung ating sarili ay ibinababa natin. Lord, Ikaw ang lahat ng nagbigay nito. Lahat ng ito ay galing sa'yo. Wala sa akin. Ikaw ang maitaas at ako ang maibaba. Kapag ginagawa ho natin yon, para bang, Lord, You are the source of my life. Ikaw ang nagbigay mang buhay. Wala akong kakayanan, Ikaw ay may kakayanan. Hindi ako karapat-dapat, Ikaw ay karapat-dapat. Yun, nawawala yung ating pagka-ungrateful, yung hindi mapagpasalamat, kung lagi tayo nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos, at nawawala yung pride sa ating puso. Hindi yung, ako naman ang dahilan, bakit nangyari yan? Ako naman ang dahilan kung bakit ako naging successful. No. Diba? Ang lahat ng yan, ang dahilan dahil sa Panginoon. Amen. Diba? Palapakan natin ang ating Panginoon. So yan. Bless the Lord, O my soul. Tayo manalangin. Naman naming Diyos, kami po'y napupuri sa umagang ito. Sapagkat tinuturuan niyo po kami kung paano po ang aming kaluluwang ito, this living soul, Panginoon, ay makapagbigay ng kapurihan sa iyo. Ama, humihingi po kami ng kapatawaran kung minsan nakakalimot po kami sa iyong kabutihan. Lagi mo pong paalalahanan kami, Panginoon Diyos, na hindi makalimot sa iyong kabutihan. At paalalahanan namin mismo ang aming sarili. Nang sa ganon ay hindi po kami makalimot sa iyo. Panginoon Diyos, bless the Lord, O my soul. At lahat ng parte ng aming buhay at may magbibigay ng kapurihan sa iyo. Thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Palapakan natin ulit ang ating Panginoon.